Good evening to everyone, my brothers and sisters. Tunay nga, ang Panginoong Diyos ay laging mabuti sa atin. At lagi tayong binibigyan ng pag-asa araw-araw sa kanyang kapangyarihan at lalo na sa kanyang mga salita na ating pinag-aaralan. Ngayong gabi po, for our Bible exhortation, ay pag-aaralan po natin ang panibagong pag-aaral mula sa ating Ministry of Discipleship. Ang title po ng ating pag-aaral ngayon is a very important matters in our lives as a man or as a children of God. Ito po ay, ang title ay Investing Time to Study the Bible. Pag sinabing investing time, it means magtalaga ka ng panahon o oras at sigurado magbibenepisyo ka sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa oras na ito na yung pinagkaloob sa amin. You give us again a time to study your word and in prayer. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, na we have this opportunity to study your word and let their spirit works in our hearts and mind upang makita po namin plant layunin sa aming mga buhay. Linisin niyo ay mga puso, Panginoon, maging karapat-dapat sa inyo. Kadalangin sa tayong pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen and amen. Ang teksto po na ating gagamitin sa ating pag-aaral ngayon is from the book of 2 Timothy chapter 3 verse 16. All the scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. Investing time to study the Bible. Kaya importante po na magbibigay po tayo ng time na sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ito man ay sa umaga, hapon o gabi o anumang mga oras na tayo ay bakante, na wala tayong mga ginagawa. Kasi mahirap po mag-aral po ng salita ng Diyos kung mayroon tayong mga ginagawa. Kailangan we have to set a time specifically for the Lord sa oras ng ating pag-aaral. At sabi ito, if you invest time, it means you will benefit from it. At sigurado po na magbibenepisyo po tayo rito. Dahil ang itinuturo ng salita ng Diyos ay matuwid. Ang itinuturo ng Diyos ay nagbibigay siya ng karunungan sa atin sa lahat ng buhay at aspeto ng buhay po natin. At once we invest our time, there is a blessing from God. At lagi tayo may pag-asa sa buhay natin sa magitan ng salita ng Diyos. Kasi ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay pamumuhay na naayon sa kanyang kalooban at pamumuhay na mayroong pagsunod sa Kanya. Meron po tayong apat na pag-aaralan po rito ng mga bagay na para maunawaan natin bakit natin kailangan mag-aral ng salita ng Diyos. Pero unang-una, sabi nga, ang Bible ay is an acrostic word. It means basic instruction before leaving the earth. Kaya importante po, kailangan po natin ang salita ng Diyos dahil po yan ang basic instruction. Yan po yung manual ng ating buhay. At higit sa lahat, ito'y pagkain ng ating spirit kaluluwa upang tayo laging mayroong pag-asa sa ating Panginoong Diyos. Unang-una, sabi rito, all scripture is produced by God. Talagang ang Bible po, no, ay pinroduce ng Panginoon para sa lahat ng mga tao. Sa lahat ng mga taong maniniwala, sa lahat ng mga taong sumampalataya, para sa mga taong umaasa, nagtitiwala sa ating makapangyarihang Diyos. Ang Bible po or the scripture or the law of God came from God and inspired by God. Kaya sabi nga nung ating teksto, breathed out by God. Galing talaga sa Panginoon, galing sa bibig, galing sa hininga ng Panginoon ang Bible o yung tinatawag natin salita ng Diyos or the scripture. And second, God used holy men to speak and write the scriptures. Talagang pumili po siya, no, ng mga tao na tinawag niyang holy men of God.
At sila po ay sila Moses, David, Paul, Peter, Solomon, marami po pong iba na ginamit niya na para maisulat ang kanyang kalooban, maisulat ang kanyang mga plano sa buhay ng isang tao, maisulat ang katotohanan, maisulat na ang salita ng Diyos ay pagkain ng ating espiritu. God made and used man in order for the scripture to be written. In 2 Peter chapter 1:21, for no prophecy was ever produced by the will of man, but man spoke him from God as they were carried along by the Holy Spirit. Na sila po ay mga pinili ng Diyos, mga tao ng Diyos, mga pinagimbanal ng Diyos upang gamitin sila na maihayag ang katotohanan at ang kinabukasan, mahayag ang kalooban ng Diyos sa buhay ng isang tao, at upang malaman ng tao kung sino ang tunay niyang sinasamba, kundi ang makaparehang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. And He chose holy men of God to write His word para sa lahat ng mga tao. Holy men of God means chosen by God for His own purpose and will. Kaya wala na pong iba pang layunin ng Panginoon, wala na pong ibang objective ng Panginoon. That's why He chose men, na mga tao, na mga pinagimbanal ng Diyos, bagamat makasalanan, pero sila naging masunurin at pinagimbanal ng Diyos, at ginamit sila ng Diyos upang ihayag at isulat ang salita ng Diyos para sa lahat ng mga tao. And third, the Holy Spirit guided the human writers in writing the scriptures or the Word of God sa mundong ito. At hindi po ito'y kalooban ng tao, kundi kalooban ng Diyos. At ang kumilos dito ay ang banal na Espiritu sa kanilang mga buhay. Sabi doon, carried along by the Holy Spirit. Kaya hindi po sila susunod, hindi po sila kikilos o gagawa naman anumang mga bagay kung hindi sila guided and carried out by the Holy Spirit. Yung kapangyarihan po, it is the act of the Holy Spirit sa mga holy men of God na pinili ng Diyos upang pakinggan, sundin, unawain ang salita ng Diyos, at ito'y maisulat at maipangaral sa lahat ng mga tao. 2 Peter chapter 1 verse 21, as they were carried along by the Holy Spirit, they were guided and protected by the Holy Spirit. And this man followed God because the Holy Spirit is the one who convicted him or convicted them, purified and cleansed them, and make them worthy to obey God in their lives. Kaya magpasalamat po tayo, no, sa lahat ng mga pinili ng Diyos, no? Yung 66 books, nandiyan po makikita po natin lahat ng mga ginamit ng Diyos, lahat ng mga taong sumulat nito ay makikita po natin doon. At makikita po natin na sila nagpakumbaba, sila ay sumunod sa Diyos in order for them na sila ay maging karapat-dapat at maihayag ang salita ng Diyos, maisulat ang salita ng Diyos upang maipamalita at maipadala sa mga tao ang promises at yung mga kalooban ng Panginoon sa lahat ng mga tao. Number 4, how did the believer accept what they have heard from Paul and others for what it is not and what it really is? No? Paano ito tinanggap ng tao? Paano ito tinanggap ng mga mananampalataya? No? Na ito ay tunay na salita ng Diyos. It is a basic instruction before leaving the earth. Ito ay karunungan. No? Paano po ito ay tinanggap ng mga tao?
1 Thessalonians chapter 2, verse 13. And we also thank God constantly for this, that when you received the word of God which you heard from us, you accepted it not as the word of men, but as what it really is, the word of God, which is at work in you believers. No? Dito sabi rito, tinanggap nila ito hindi dahil salita ng tao, kundi ito'y galing sa Diyos, at napatunayan nila, sabi dyan, as what it really is, the Word of God, which has worked in them. No? Talagang inunawa, sinampalatayanan, na yung sinasabi na po sa Pablo ay galing sa Diyos. Kaya tayo bilang manampalataya, no? Bilang mga tao, mga nilikha ng Diyos, dapat nating paniwalaan ang Biblia ay salita ng Diyos. At ang salitang ito ay para sa atin upang tayo magbenepisyo rito, no, sa lahat ng bagay. The believers accepted the message as the word of God, not of men, and the believer believe God which is at work with them. Kaya pinaniniwalaan nila parang si Daniel, there is God in heaven na kumikilos sa ating mga buhay. Dapat ganun din po. We always acknowledge God in our lives through His Word. Sa buhay po, lalo yung mga pandemic na ito, mga problema, suliranin, ating mga pinagdadaanan sa ating mga buhay. We need God, we need His Word, we need the comfort of His Word, and we have to trust God in His Word upang magpatuloy tayo sa ating mga buhay. Hindi po tayo kikilos ng sarili natin. Kumilos tayo sa alinsunod doon sa mga instruction ng Panginoong Diyos, alinsunod doon sa mga salita niya, mga pag-uutos niya, at alinsunod sa kalooban ng Diyos. And we have to obey God's Word in our lives. Marami po, no? Kung kailangan niyo ng Bible, I have a Bible, and ask me and I will give it to you. Meron tayong mga free apps sa online. Pwede niyo ilagay yan sa inyong mga cellphone o laptop o tablet man. Kaya there's no reason na hindi natin mabasa ang salita ng Diyos. And we have online Bible study, our Bible station like this. Gamitin po natin yung network na ito, lalo na meron tayong protocol ngayon na wala muna tayong mula sa linggo ito hanggang next week, wala muna tayong pag-gather sa ating church, pero we will use our Zoom meeting, no? Sa Sunday po, gagamitin po natin ang Zoom para tayo ay makapag-gather. Kaya hindi po pwedeng sabihin mahadlangan ng pandemic ang salita ng Diyos. We will continue our worship service through Zoom. Kaya hintayin niyo po yung ating tinatawag nating link. At tuloy po yung ating 7 sayings na patuloy po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. Aalamin natin kung ano yung huling mga pananalita ni Kristo nung siya ay bago siya mamatay at mailibing, mabuhay na muli at umakyat siya sa langit. After knowing that the Bible is the Word of God, sa ating pagkatapos, written for us, how will it motivate us to study the Bible? And what should be our attitude towards it? Paano tayo na motivate to study? At anong attitude natin, no, sa pag-aaral ng salita ng Diyos? Of course, sabi nga ng ating pinag-aaral, ang Bible ay galing sa Diyos. Ang Scripture ay galing sa Diyos. Ito ay sinulat para sa ating kabutihan. Isinulat ito para magkaroon tayo ng karunungan. Isinulat ito para palakisin ang ating spiritual na buhay. And I hope and pray that we are motivated to study the Bible because it is God's Word. It is profitable for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Yan po yung sabi ni Apostol Pablo. Kaya malaking bagay po ito. It benefit us para sa ating pamumuhay sa araw-araw, para sa ating spiritual
na buhay pagtitiwala sa Diyos. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa inyong salita na aming napag-aralan. We truly believe that the Bible, the Scripture is from the Word, from you, O God, and your Word it will give us benefit sa aming pang-araw-araw na buhay. Babasahin namin ito, uunawain namin ito, Panginoong Diyos, at i-apply po namin sa aming pang-araw-araw na buhay at patuloy po namin itong ipapangaral din sa iba. Maraming salamat, Ama. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you for joining. God bless us all.